Let us open our Bible on Psalms 34, verse 17. Praise the Lord. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Yes. Maraming mga tao sa sanglibutang ito na hindi na a-appreciate kahit pa man ang mga dalangin. Napaka-importante po ang dalangin, yung prayer kung tawagin. Na ito po'y isang napakalaking privilege sa buhay po natin. Imagine that. Minsan, meron akong nakitang tricycle. Tapos sa likod, may nakalagay doon na isang saying. Although hindi man siya biblical, but it is, well, based on the Bible, based on the reality, based on the actual what is happening. Nakalagay doon, ang dalangin ay walang bayad, pero merong sukli. Imagine, napakalaki ng privilege natin. Magdalangin tayo sa Panginoong Diyos. He never asks us any payments, even a single centavo. But, He is giving it away, anumang hihingiin sa atin. And that is unlimited. That is, we may say, how small, how big, it doesn't matter as long as you ask it. Kaya marami pa ring mga tao sa sanglibutang ito na hindi nila na-appreciate ang privilege ng prayer. Pero ang tanong, anong klaseng tao ito na nagpipray na ang privilege na ito ay talagang ibibigay ng Diyos? Ano yung privilege? The Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. Imagine, walang iiwan sa iyong mga kabalisaan sa buhay mo na hihingian mo sa Diyos. Walang iiwan na kahit isa na matatawag nating unfulfilled, undone, or walang grant. Lahat yan. But, ang taong ito na mayroong privilege nito, the righteous, ang taong matuwid. Sometimes, mas marami pang mga tao sa sanglibutang ito, they have too much a so-called inspiration to do something out of their own, but not out of God's way. Kasi ang God's way kasi, that is, pag sundin natin yung God's way, that is our righteousness. Righteousness natin yan. Pag ang Diyos ang sinunod natin, because our righteousness is God. So napaka-importante na maging righteous tayo. Pag sinabing righteous from the word right, tama. Ang Diyos ang siyang tanging source po nito. There is no unrighteousness in Him. And there is no any wickedness or iniquity in God. Nandyan sa Kanya yung righteousness, yung pinaka buo talaga, walang halo. O kaya, sa buhay natin, unang-una, para yung privilege na ito ay ating maangkin, you must be righteous person. Yun ang unahin natin. Tapos yung privilege na yan, huwag nating kalimutan na i-avail. I-avail natin yan. Libre yan. Pero merong sukli. Merong kang tatanggapin kung ano yung hihingiin mo sa Panginoong Diyos. Basahin pa natin ang Psalms 34, verse 6. Praise the Lord. This poor man cried, and the Lord heard him,
and save him out of all his troubles. Yan. Marami pa rin mga tao sa sanglibutang ito, hindi nila tanggap that they are poor. If you cannot accept that you are poor, you are blind, therefore. Blind ka. Minsan merong sinabi dito na isang tao na nagsabi, I don't need any good thing. I have so much in my life. Tapos sinabi ng Diyos, di mo ba alam, you are wretched? Hindi mo ba alam you are blind? Hindi mo ba alam you are naked? Hindi mo ba alam you are poor? Hindi alam ng tao yan ang katotohanan. If ang Diyos ang magsasalita niyan, maraming mga tao hindi kayang mag-consider. Pero yan ang totoo. You are wretched in the sense, pag hindi ka lumapit sa Diyos at tumawag sa Kanya for your help, considering that you are poor, you are wretched. Bakit? Saglit lang yung iyong buhay. Pag walang privilege galing sa Diyos na lalapit ka sa Kanya, magdalangin ka sa Kanya, na dapat kang maging righteous to avail that privileges, you are wretched. Kawawa ka sa harapan ng Diyos. Poor ka. Para ka lang na naginip sa buhay mo na sinabi dyan, you will be soon cut off. You are like a person who is dreaming, pagtapos, mawala na, para lang bula na naglaho sa buhay mo, yung kayamanan mo, yung karangyaan mo, yung lahat-lahat na nandito sa sanglibutang ito. Name all the people who got so rich sa mga way back 17th century, 18th century. All of them are already gone. And their lives became just stories. Kwento na lang yung buhay nila. Samantalang, pag ikaw mag-acknowledge that you are poor and you are needy, tapos pinagsikapan mo sa pamagitan ng paglapit mo sa Diyos at naging righteous ka dahil obedient ka sa Kanya, naniwala ka sa Kanya, may takot ka sa Kanya kung tawagin. Sinabi dito, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Lahat na iyong kabalisaan sa buhay mo ay liligtasin ka ng ating Panginoong Diyos. Both literal or material or financial or physical. Pag sinabing literal, all in. Physical, financial, necessities, lahat na ng mga bagay na temporal, literal yan. Ibibigay ng Diyos, gagrant ng Diyos yan. And above all, yung darating pa na pinaka-lasting, matatawag nating eternal. Ibibigay ng Diyos yan, yung karapat-dapat mo ma-avail sa iyong maker. Kaya nga habang inaawit natin kanina yung all for Jesus, iniisip ko, why I should do this for Him. Nag-reflect agad sa akin because He did it to you first. No? Una niyang ginawa, lahat binigay niya. Ang kanyang buhay binigay niya. Ang kanyang kaharian binigay niya. Lahat ng mga necessities natin binigay niya. Ano pala yung, in all these things shall be added unto you. Ano pala yung, ask anything in my name and I will do it. Lahat yan. Totoo yan. Literal, spiritual, temporal, eternal. Lahat yan. Gagawin niya yan. Ipopulfill niya yan. Basta, righteous ka. Praise the Lord. Basta righteous ka. Hindi na masyado na-appreciate itong privilege na ito because people, most of them, does not have the so-called
actual experience sa buhay nila. They cannot relate. Alam mo ang tao, pag hindi mo na actual experience yung mga bagay na pinag-uusapan, you cannot relate it. So, ang mga tao, because of their unbelief from the Word of God, so the avail na dapat nilang ma-avail na maging righteous persons, ang individual, hindi nila naranasan maging righteous. So, paano mo maranasan yung privilege if you are not righteous? Because this is only meant for the righteous. O kaya, they cannot relate. Para sa kanila, parang walang recognition, walang appreciation, walang consideration sa mga sinasabi sa salita ng Diyos. Pero, pag ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos, at saka you put yourself involved of what is being mentioned sa banal na salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, repent, then you repented. Pag sinabi ng Diyos, turn away from your wicked ways, you turned away from your wicked ways. Pag sinabi ng Diyos, follow me, so that you can follow me, deny yourself, ginawa mo yun. Take up your cross daily. Binata mo ang lahat ng mga sacrifices and sufferings sa flesh mo para hindi ka lang mag-give up, magbigay. Ginawa mo yan. So, righteous ka. Yung privilege na ito, avail it, consider it, appreciate it, uphold it, do it, 100%, hindi mag-fail ang kanyang mga pangako. Praise the Lord. Tayo na mga anak ng Diyos na naniwala sa Kanya at sumusunod na sa Kanya, do not ever expect we have no troubles in life. Do not expect that there is no turbulence in life. Do not expect that there is no such thing that will put us into matatawag nating troublesome. Marami tayong troublesome sa buhay. Marami tayong mga burdens, marami tayong mga turbulence in life. But, itong sadya, dumating sa buhay natin, kung yung sinabi ni Paul, mas minabuti kong mahina ako so that the power of God may rest upon me. So, to prove that God can deliver you from all your troubles, then dapat you must have troubles in life. Praise the Lord. Anong lulutasin ng Diyos? Anong ipopulfill ng Diyos? Ano ang ipoprove ng Diyos? That He is listening you if He has nothing to solve, if He has nothing to grant, if He has nothing to ask. Kung wala siyang ibibigay sa iyo, walang problema. Anong lulutasin niya? So, ganun, hindi natin pwedeng i-skip sa isip natin yan. Even though you are righteous, yes, basahin natin. Psalms 34:19. Praise the Lord. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of all them all. Yes, that is the difference between the righteous and the unrighteous. Marami nga afflictions ang mga righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Yan ang difference ng righteous tsaka unrighteous. Ang unrighteous, maraming mga problema sa buhay, subalit, but ang problema, walang solusyon. Ang problema, walang solusyon. Paano? Hindi niya nilagay yung kanyang pananampalataya and he refused to be obedient. He refused to be righteous. He refused to believe the gospel of God or the word of God. Kaya malulugmok ang mga unrighteous sa kaguluhan ng buhay nila. Puno ng regrets yung buhay nila. Puno ng lahat ng uri ng mga matatawag nating miserable situations na walang helper nangyayari sa buhay nila. So, bakit nalulutas yung problema nila? Kumakapit sila sa patalim. Bakit yung pagkapit nila sa patalim, solve yung problem nila? No.
worst ang mangyayari. Siyempre, yung mga wicked, walang tulong galing sa ating Panginoong Diyos. Pero meron pa ring mercy ang Diyos. Naghihintay pa rin ang Diyos to repent, to turn away from their wicked ways. Pero habang hindi pa lumalapit ang tao dyan sa Diyos, maano ka talaga? Ma-force kang kakapit sa patalim. Ano ibig sabihin kakapit sa patalim? Hahakbang ka na lang ng bagay na hindi tuwid sa harapan ng Diyos just to ease or to provide your necessities. Pero wala, out of unrighteousness, kapit sa patalim. Kaya yung righteousness ng Diyos ay napaka-importante ito sa buhay natin. Tapos yung privilege ng mga righteous na umiiyak, dumadalangin, atin itong i-appreciate, atin itong pasalamatan, atin itong gamitin. Use it para sa ganon maranasan mo lahat ng trouble mo, walang iiwan ang Diyos. Ano pa? Basa. Psalms 34 verse 15. Praise the Lord. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yan. Minsan, magpunta ka ng bangko, maybe to withdraw money. Tapos, pagdating mo doon sa bangko, closed na. Di ba? Parang, you're going to wait another day. Pero sa Diyos, open ang kanyang pakinig. There is no such closure. Walang pagsasara. Minsan magpunta ka ng government offices. Nakalagay doon, malaki. No break time. Panahon ng lunch, open ang serbisyo. Panahon ng merienda, open ang serbisyo. Basta you are just within the office hour, 8 hours a day. Madatnan ka ng lunch, nandoon ka, walang break. Kasi ang ginagawa ng office na yan, during the lunch, wala tayong break sa service na ino-offer natin sa ahinsya na ito. So, 10 kayo dyan, 5 kumain kayo, 5 magpatuloy yung serbisyo. Walang break time. Ang Diyos, walang break time. Ang pakinig niya open. So if it is open, you can avail what you want. You can avail what you're going to ask. Di ba ang laking niyan? Ang laking privilege. Anytime you can pray, anytime you can call, anytime, anywhere pa. Kahit saan ka pa magpunta sa sanglibutang ito. Kaya nga, sinabi dyan, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Alam mo, ang Diyos sometimes nagmumukhang servant. Alala ko ito The servant or the maid servant is always looking at his master. Bakit? She is waiting from her master. Anong iutos? Ito naman ang Diyos looking at us, waiting what we are going to ask. Di ba ang Diyos nagmumukhang servant natin? Lagi siya nakatingin sa atin. Tapos open yung pakinig niya. Ano yung request mo? Ano yung hingiin natin? Available siya. Gagawa siya. Ganun ang Diyos. Grabe yung privilege ng mga righteous. Na nagawa niyang gawing servant, parang servant, ang creator of the world. Because that is privilege. Praise the Lord. Di mo naman pwedeng sabihin na, ayaw kong gawin yan. No, privilege mo yan. If you are righteous in the eyes of God. So malaking privilege yan. Acknowledge it, consider it, use it. Para sa ganun, ma-promote natin ang righteousness ng Diyos. That this is the highest, we could say, privilege ever na matanggap ang tao kasi ang creator of everything. Open ang kanyang pakinig. Walang time na sarado. Anytime you can call upon Him.
Praise the Lord. At saka ganito, pag ikaw ay righteous, ang Diyos marunong magparangal sa iyo. Kung ang mga companies sa sanglibutang ito, they used to do such consolation, such pampalubag loob sa mga trabahante. Sometimes they recognize out of their employees, best employee of the month. Yan. May mga ganon yan sila para ma-boost yung kanilang serbisyo sa company na yan. So, merong acknowledgement na ikaw yung best of the month na employee. Parangalan ka. Minsan, magbigay sila ng token of appreciation. Sometimes, magbigay sila ng token of reward. Ganon. Ang Diyos ganon din sa buhay natin. Ino-honor tayo ng Diyos, sabihin ko po sa inyo. Isa yan na ginagawa ng Diyos sa kanyang mga righteous people. Basahin natin. Psalms 91 verse 15. Praise the Lord. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Yes. He shall call upon me, and I will answer him. So, ibig sabihin yan, ano kayang ginamit ng Diyos na fiber kaya na na wire? Kasi itong fiber na wire, ito yung technology na ipinalit doon sa copper wire. Ang copper wire, yun yung ginamit noon sa PLDT, sa Smart, sa Globe, para magkabit ng Wi-Fi sa bahay, tapos lagay ng antena. Ngayon, nag-innovate. Fiber. Alam mo yung fiber? Minsan, nawala kami dito ng Wi-Fi, nag-report si Pastor RJ, tapos dumating yung technician nila, binuksan nila yung dyan. Meron palang na-detach doon. Pagtingin ko, alam mo yung fiber? Parang buhok lang. Parang strand lang na buhok na transparent. Ganun lang yan. Ang liit niya. Pero bakit napakalakas ng signal, ng daloy ng signal? Dahil sa na-discover nila na quality ang magiging dating. Bilis. Ano kayang ginamit ng Diyos na pag tumawag tayo sa Kanya, marinig ka agad niya? Gumamit kaya siya ng fiber? O kaya, nagbayad kaya ang Diyos sa mga telecommunication company ng monthly? Mabigyan siya ng signal para if ever magtawag tayo sa Kanya, marinig niya tayo? How much it will cost for God to have that kind of signal, and there is no such dead spot sa Kanya. Lahat malakas ang signal as long as you are righteous. Pero pag hindi ka righteous, walang signal. The Bible says, hindi marinig. Wala. Kaya itong righteousness na dapat ma-avail natin from God, yan ang pinaka-precious sa buhay natin. Kasi yung privilege dyan, ay super. Hindi basta-basta. Tapos, hindi lang na pagtawag mo sa Kanya in time of trouble, i-deliver ka niya, i-honor ka pa niya. Parangalan ka pa niya. Meron siyang consolation prize, meron siyang rewarding, meron siyang recognition sa buhay mo, i-honor ka ng Diyos. Alam mo paano ka i-honor ng Diyos? Itataas ka ng Diyos. Ibig sabihin yan, bigyan ka ng Diyos ng, you will not become the tail, but you will be the head. Yan ang pangako ng Diyos. Not necessarily in position, not necessarily in organizational church. No. Ibig sabihin yan,
Nobody can touch you. Even Satan, hindi niya magawa. Problem cannot cause you to fall into miserable situation. There is nothing na i-put down ka. Pag parangalan ka ng ating Panginoon Diyos, lahat nandyan na yan. Sabihin ko po sa inyo. Mafe-feel mo yan. Privilege yan ng righteous. Kaya napaka-importante yan. You know how God will honor you? Ay, nako, hindi mo kayang magpalakas ka sa tao. Hindi yan ma-avail. Magpabango ka sa tao. Hindi yan. Pag ang Diyos na magparangal sa iyo, sabihin ko po sa inyo, super. Yan ang totoong parangal talaga. Naalala ko yung sinabi ni Lord Jesus na, do not seek honor from men. Honor from men. Huwag niyong hanapin yan. But seek the honor that only comes from God. Bakit nag-recommend si Jesus ng ganon? Dahil ang Diyos pag magparangal, sulit. Yun lang pag change ng iyong body, pagbalik ni Jesus Christ. Ibang klaseng parangal yun. Di basta-basta yun. For so much billions and trillion of dead, nandyan nakalibing from the beginning. Parangalan ka ng Diyos. Babangunin ka ng ating Panginoon Diyos. Not with your literal, physical body, but with the immortal body. So, hindi basta-basta yan, parangal. Pagbuhay ka naman, bigla ka lang kunin ng ating Panginoon Diyos. I-absorb ka niya, kumbaga pa kung sa trabahante pa, nagtanggalan ng mga trabahante pero merong i-absorb ang company na hindi ka i-let go. I-retain ka nila kasi nakita nila na maging karapat-dapat ka sa kanila. That is an honor. Kaya marami. Ano pa? May malaki kang mga problema. Lutasin ng Diyos. That is honor from God. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, it shows that God is defending you. It shows that God is protecting you. It shows that God is favorable unto you. It shows that God is for you. Ganon. So, honor yan. Galing sa ating Panginoong Diyos. Basta, righteous. Righteous ka lang. Basta pa. Maliban sa righteous, ano pa? Psalms 145:18 hanggang 20. Praise the Lord. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Yes. Tingnan mo. Grabe. Mahirap maging wicked. Mahirap maging disobedient. Mahirap maging hindi righteous or unrighteous or ungodly. Mahirap. Bakit? Kalaban mo yung nature. Anong nature? You cannot defy nature. God is nature. God is God. He is everlasting God. Hindi mo siya pwedeng kayang i-defy. Hamunin mo na maging successful ka against Him. Hindi po. Yan ang wicked. Pero pag righteous ka, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. So, avail this privilege. I-avail mo itong privilege na ito. Kahit pa anong season, anong year, anong situation, anong challenge,
how big, how small, kung ano pa, kahit ano, kaya ng Diyos yan. There is no such thing that God cannot do. Diba? Meron bang awitin yan? Merong awit yun? Na walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. And there is nothing too hard for God. Di ba? Tingnan mo dito sa testimony ng Diyos. Sino dito na inatake ng 185,000 soldiers? Tapos yung hari pa nila na napaka-angas. Angas talaga. Nag-proclaim na doon sa harapan ng hari na si King Hezekiah. Sabi ng hari, lahat ng bansa na aking kalaban, yung Diyos nila, hindi nakaligtas sa kanila. Kaya ikaw, yung Diyos mo, hindi makaligtas sa akin. So, ang ibig sabihin yan, malaking challenge yun. Tapos, ang dami, 185,000 soldiers na dala-dala ni King Sennacherib. Ay, hindi basta-basta yun. Pero, isang iyak lang ng righteous king, lutas lahat. Basahin natin yan. 2 Chronicles 32:20 hanggang 21. Praise the Lord. And for this cause, Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amoz prayed and cried to heaven. And the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of valor and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land, and when he was come into the house of his God, they that came forth out of his own bowels slew him there with the sword. Di ba? Isang prayer lang ng faithful king, righteous king, King Hezekiah, at saka ng prophet of God, Isaiah. Nag-pray sila doon sa langit. Bakit doon sila sa langit umiyak? They have the access of the heavenly God. They have the access of the true God. They have the access of the Creator. Hindi yan basta-basta. Righteous ka, anong access mo? Iba mayabang masyado. May access ako kay Manny Pacquiao. Isang tawag ko lang kay Manny Pacquiao, padala siya doon sa Palawan. Padala ka agad yan. May access ako kay Presidente ganito. Pag ano yung request ko, ganyan. Yabang mo naman. Tao lang yan. Pero kung may access ka sa Diyos, that is the greatest privilege. Huwag mong sirain yung relasyon mo sa Kanya. Praise the Lord. Huwag mong sirain. Keep yourself being righteous para connected ka sa Kanya. Pray sila doon sa langit. May access sila Isang anghel lang ang pinadala ng Diyos. The Lord sent an angel which cut off all the mighty men of Valor and the leaders and the captains in the camp of the king of Assyria. And he returned with shame of face to his own land when he was come into the house of his God. See? This is the true God versus God's itong Diyos niya na idol. Hindi nakaligtas sa kanya. They that came forth of his own bowels slew him there with a sword. Sarili niya lang mismo na anak ang pumatay sa kanya. Imagine that. Na merong interest sa trono ng kanyang ama. Hindi na naghintay yung anak magsakit yung ama, magtanda yung ama para kung sakaling mamatay siya na. Pinatay na siya. See? Kaya, pag may access ka sa langit, 185,000, none of them were able to escape, including the leader, including the king. Wala, ubos sila lahat. Kaya sa buhay natin, huwag kang matakot. Ilang challenges ang nangyayari sa buhay mo. Ngayon, sa future, huwag kang matakot. You should be fearless. Not because of who you are,
Dahil ang Diyos, open yung kanyang ears, pakinggan ka as long as you call Him in truth, as long as you are righteous in the eyes of God. Amen? Praise the Lord. Minsan, mayroong mga mag-request dito sa akin sa text, Pastor, please pray for me, so and so, ganito. Mag-reply ako, yes, I will pray for you. Minsan, nakaligtaan ko mag-pray. Tapos sa akin, mag-chat. Pastor, salamat sa prayer mo ha, gumaling na ako. Pero nalimutan ko mag-pray. Pero nag-text ako sa kanya, yes, I will pray for you. Kinoconsider din pala ng Diyos yung reply ko. Praise the Lord. Narinig ng Diyos na may nag-request sa akin, nag-reply ako, yes, I will pray for you. Ngayon, nakaligtaan ko ngayon. Pero bakit gumaling siya? Meron ba yan sa Bible? Yes, basahin natin. Isaiah 65:24. Praise the Lord. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Nag-converse ka pa lang, pinapakinggan na ng Diyos yung conversation, speaking. Hindi ka pa nakatawag sa Kanya. Nagsagot na ang Diyos. Di ba? Miracle yan. Tulad nung nag-preach ako dyan sa kapitulyo ng Isulan. Bigay ng Word of God. Meron sumigaw doon na tao, Pastor! Hindi pa akong tapos nag-preach nagtaas na, Pastor, excuse me. Nag-halt din ako. Empleyado doon, lalaki. Pastor, habang nagbibigay ka ng Word of God, nawala yung sakit ng dibdib ko. Di ba? Hindi pa siya na-prayhan. Naririnig lang niya ang Word of God. Meron siyang faith. Kinonsider na ng Diyos yun. Pinagaling na siya. Ito na yun. By the grace of God, by the power of God. Grabe ang privilege talaga. Amen? Praise the Lord. Basta, mag-ask ka sa Kanya, paniwalaan mo rin. No? Huwag tayong mag-ask na nag-doubt tayo. Di ba? Sinabi dyan, if you ask like a wavering faith, don't expect that you can receive. Because it displeases God. So, pag mag-ask tayo sa Kanya, you must believe 100%. Basa, Mark 11:24. Praise the Lord. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Yes. Believe, and ye shall have them by the grace of God. Amen? Praise the Lord. Believe, paniwalaan mo. Sigurado yan. Power ng ating Panginoong Diyos. Pag i-grant yan ng ating Panginoong Diyos, ay maa-amaze ka talaga. Sabihin mo talaga, how great thou art, how faithful you are. Last verses, pakibasa. 1 John 5:14 and 15. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Yan. See, mayroon tayong kapanatagan ng ating loob sa Kanya. Mayroon tayong kapanatagan sa Panginoon Diyos na anumang hingiin natin ayon sa Kanyang kalooban, huwag ka lang humingi laban sa Kanyang kalooban. Papakinggan tayo. At kung alam natin na tayo papakinggan, anumang hingiin natin, alam natin na tayo ay merong petitions na ating dinidesire sa Kanya. Petitions, this is a form of prayer request. This is a form of petition. This is a plea. This is a request. This is yung ating hingiin sa ating Panginoon Diyos. You must have that petitions. Huwag kang mag-atubili.
gagawa niyan. Basta napapaloob lang sa kanyang kagustuhan. Approve lang sa kanya ang hingiin natin. It doesn't matter gaano man niyang kahirap. Praise the Lord. Kaya to God be the glory, the righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. That is your privilege. That is our privilege if we are righteous in the eyes of God. Therefore, treasure it to be righteous in the eyes of God. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all